mga Duterte Dihad supporters, sinusuportahan ninyo ang pagsampa nila Topacio, nila Chavez ng Makabayan Black o ng kasong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nung kamakailan lang, binansagan ninyo nakipagsabwatan ang Marcos administration sa Makabayan Black. Eh bakit yung mga Makabayan Black doon na mga congressman ang doon nakaupo kanina nung nag-submit ng article of impeachment or ng impeachment complaint? So palpak na naman yung mga analysis ninyo, mga ihudipokpok kayo. O, no, di ba? Nung nagsampa ng kaso o ng impeachment complaint ang mga makabayan, sabihin ninyo noon, aba, nakipagsabuatan ang Marcos administration sa mga makakaliwa. Eh ito, mga makakaliwa ang nagsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos susuportahan ninyo. Alin nga kayo? Hindi nyo na nga alam kung sino ba talaga yung kaaway nyo, yung sarili nyo, yung gobyerno, ang Pangulong Bongbong Marcos na walang ibang ginawa kundi magtrabaho. O, tingnan mo, nagpa-check up lang ang presidente, monitor lang ang kalusugan niya, pinagdadasal niyong mamatay. O bigla-bigla na lang magkaroon po ng video o clips na kung saan ay sinasabi ng ating mahal na Pangulo, syempre sino ba naman yung hindi nagkakaedad? Mga inayupak itong mga Duterte diehard supporters na itong mga alinyanga na hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. O ngayon, nakita ninyo, dismayado na naman kayo. Akala ninyo mamamatay ng Pangulo doon sa hospital. Araw-araw na ginawa ng Panginoon. Alam mo, ang ginagawa naman ng mga Duterte diehard supporters, nagdadasal sila na mamatay ang presidente para ipalit nila yung wala namang kakwenta-kwentang vice-presidente na nakakahiya. No performance at all. And according to other political scientists, Sara Duterte has no significant contribution ever since na-appoint siya ng Department of Education Secretary, and even to the Vice President has no significant contribution in Marcos administration. Why? Because Sara Duterte is very busy enough para i-boost na yung kanang karakter dahil sa pagiging ambisyosa niya na magiging Pangulo ng bansa. At ito ang reason. Ha? At alam mo, sa totoo lang, isa pa sa reason kung bakit mga kamunting tinig, mga kabinggador, nag-file sila ng impeachment complaint. At ang leader pa nila, itong hinayupak na si Chavez na ito, na nag-aango-ango na parang katulad din ni Marcoleta, na peke yung wig, okay? At yung kay Singson, peke din yung kanyang pagka-Pilipino. Dahil yung ginagawa niya, hindi ito pagpapakita ng pagmamahal at pagpapakita ng kung ano ang makakabuti sa kinabukasan ng ating bansa. Chavez Singson and his apology and his allies openly supported or supporting Dutertes. So what are the motives of the Dutertes? Vengeance. Eh, paano? Kung ako ang ordinaryong tao, susuportahan ko mga vindictive na maklaseng mga tao yan. Gaganti yan. O, tingnan mo yung mga kalaban nila. Buntot, pakpak, sungay na lang, mga demonyo na. O, so ito po ang isa sa mga dahilan. No? Marami, alam nyo sa totoo lang, itong laban sa korupsyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. After he uttered the word infrastructure projects, ghost projects, substandard projects, ang dami po talagang mga naiipit. Even though pagpapasara ng pogo. Even though paglaban sa korupsyon, generally. Tinutukan ng administrasyon na ito ang paglaban sa korupsyon. The only president who fought against corruption at hindi nahihiya. He humbled enough to inform not only the Filipino people, but all over the world that this is what is happening in our country at this point of time that I am leading. And other instance na kung saan nagkaroon din ng corruption sa panahon ng kanyang mga predecessor. So, hindi po siya nahiya. He humbled enough to admit that corruption is rampant at this point of time. That is why he included in his statement, State of the Nation address. Kayo mga kadikpong po kayo, yung tiguwang na yan, yung gurama na sabit na yan, tinulungan niya ba yung sambayanang Pilipino? Mahabol ang mga korap? Tingnan mo. Sige nga, tanungin ko kayo.
O hindi na lang nagpapayaman yan? Tutulong kuno sa iba, pero iba po yung kanang biltahe. Tutulong kaya yan kung walang mga makukuha na mga pabor? O tingnan mo, tinulungan ng Pangulong Bongbong Marcos. Akala niya mahawakan niya sa liig. Eh hindi eh. Magre-recommend ka ng hindi qualified? Hindi hinayupa ka? Sisirain mo yung sistema ng gobyerno sa pamamagitan ng pagre-recommend because sasabihin mo, tinulungan mo ang presidente sa kanyang kampanya? Dapat pag tumulong ka sa mga ganyang bagay, taong bayan ang isipin mo, hindi yung pamilya mo, hindi yung kamag-anak mo, hindi yung kaibigan mo, na akala mo qualified sa isang posisyon sa gobyerno, eh hindi eh. Oh, now, maraming naggigipit, maraming naiipit sa laban ng Pangulo kontra korupsyon. Kaya tingnan ninyo mga kamunting tinig, mga kabinggador, ano ang karakter ng mga tao na kung saan humarap sa inyo kanina? Ha? Ano ang mga behavior nila? Ano yung ipinaglalaban nila? Sino ang pinagtatanggol nila? Sino ang gusto nilang iupo? Sino ang mga kliyente nila? Maniwala kayo mga kamunting tinig, mga kabinggador, sa isang complainant, sa isang abogado na puro mga kriminal ang kanyang mga kliyente? Maniwala kayo sa isang complainant na kung saan ay talagang hindi pa nga nakakaupo si Sara Duterte, parang itinuturing na nilang Pangulo? Eh hindi po maganda yun. Ha? Maniniwala kayo sa isang impeachment complaint na ang mga proponent, ang mga nag-file, ay ang may mga kontrobersyal, may mga kaso? Because their main goal is that to silence the president. Tuloy-tuloy eh. Diba? Tuloy-tuloy. At marami po na mga kaalyado nila ang nagipit at naipit sa laban po ng administrasyon na ito na pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo naman ang dami nilang kaalyado na mga nakakonekta sa kanila. Even do sa mga Dutertes. Eh, ang administration na ito sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, maliwanag po ang kanyang sinasabi. Kailangan may managot, may makulong, may magbabayad, pero hindi ibig sabihin na putyo-putyo na kaso. Kailangan may due process. Kailangan sigurado. Eh ang mga gago na ito, nagrereklamo sila na until na wala daw pong mga napapakulong. Wala bang nakulong? Bulag ba kayo? Tulungan ninyo ang presidente. Kung gusto